Magandang umaga po at welcome back sa ating daily morning devotional. Para po sa umagang ito, ako po ang inyong tagapagpakilala. And tayo po ngayon ang programa po natin ngayon ay simula ng opening song and opening prayer na pagpangunahan po ni Brother Japet Buko. And ang speaker po natin sa umagang ito ay si Brother Jefferson Buko. Meron po nawa ang watis sa atin ay makinig ng taimtim ng lahat tayo ay mapagpala sa umagang ito. And after that, tayo po dadako sa ating closing song and closing prayer, and that is our program for this morning. And ngayon po, tayo po ay dumako na sa ating opening song and opening prayer. Good morning po sa ating lahat, and may God bless us all. Brother Japet, Ako na lang po, kuya. Let's pray. Maraming Diyos, magandang umaga po. Salamat po sa pag-iingat sa amin sa nakalipas na magdamag. Pamamahinga at ngayon po sa umagang ito, kayo po yung bilangon, taglay po ang hiram na buhay. Matakasan na po tayo yung pinagkakalip sa po sa amin. At sa umagang ito, O Diyos, gabayan po naman kami sa inyong pagkakaroon ng mga na salita. Nawa ay bigyan po ang karunungan ang iyong gagamitin siya muna sa amin sa pagkabahagi po ng iyong mga banal na salita. At nawa po buksan ang iyong puso at isipan na ayun pong maunawaan, ayun pong mapag-aralan. Patawad po sa kami sa panagkot at kasala. Ingatan po ang bawat isa po sa amin. Lalo na po sa buong araw na ito. Maraming po salamat sa inyong pagtulong sa aming dalangin. Lahat ng tiyan sinasabi at dalangin. Narakala ko sa inyong pagtulong na kayo. Diyos sa Jesus. Amen. maraming salamat po, Brother Joseph. Tayo po ngayon ay ah, makinig na sa mensahe na ibabagay sa atin ni Brother Jefferson. So, good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating morning devotional. And ang ating pong pag-aaral ngayon ay may pamagat na live every day as though it might be the last. Ito po ay ating natagpuan pa rin po sa book ng Christ Triumphant, December 5.
Tayo po sa ating key text na ito po mababasa sa Matthew 24 verse 42 to 44. Watch therefore, for you know not what hour your Lord hath come. Therefore be also ready, for in such an hour as you think that the Son of Man cometh. Ay, ba naman po dito sa ating unang paragraph na God's God gives no one a message that it will be 10 or 20 years before this earth history shall close. If it were 40 or none, or 100 years, the Lord would not authorize anyone to proclaim it. He would not give any living being an excuse for delaying the preparation of his appearing. He would have no one say, as did the unfaithful servant, "My Lord delayed his coming." For this leads to reckless neglect of opportunities and privileges to prepare for that great day. Every soul who claims to be a servant of God is called to do his service as if every day might be the last. So sabi po dito na um, hindi po sinasabi po sa bayan ng Diyos o maging sa anumang mga tao kung kailan po ba ang pagdating ng ating Panginoon. No? Hindi po sinabi o wala din nakasulat sa Bible na darating ang ating Panginoon or mga iba, mga salita, no? Na hindi po babalik ang ating Panginoon sa after ng 10 or 20 or even 100 years. Kumbaga wala pong exact date, no? Exact na oras or saan na um, na pagdating ng ating Panginoon. Kasi kapag daw po sinabi ng Diyos kung kailan darating ang ating Panginoon, eh baka naman daw po tayo ay um, tamarin or mag-stop muna sa ating pag-prepared kasi ay malayo pa naman yung pagdating ng ating Panginoon. I-enjoyin ko muna yung buhay dito sa lupa. Sayang naman, di ba? Ganyan yung mga iisipin. Kaya hindi po ito sinabi sa atin ng Diyos kung kailan po bang pagdating ng ating Panginoon para sa ating pong buhay Kristiyano ay tayo po yung araw-araw na nagpe-prepare sa ating mga sarili na tayo ay mapabilang sa kaharian ng ating Panginoon, no? At, at tulad ngayon, no? Hindi natin alam kung kailan ang dadating ng ating Panginoon. Malay natin ay bukas na or mga susunod pa na mga sunod na mga araw, no? Na kailangan talaga natin ng paghandaan ng taimtim ang pagdating ng ating Panginoon. So baka tayo po ay madatnan na hindi handa at hindi mapabilang sa kanyang tahanan. At sabi nga dito na kapag daw po ang isang tao na kanyang inisip na ang pagdating ng ating Panginoon po ay matagal, matagal pa naman, ay ayun nga po, no? Natulad po ang sabi ko kanina na um, maaring sila po ay ano, magsimula na i-ignore yung mga responsibilities at or miss yung mga tsansa na sila po ay lumago sa kanilang sarili spiritually. So, instead po no na ang ating pong Diyos ay gusto niya po tayong lahat na sumusunod sa Kanya ay mamuhay araw-araw na para bagang ito na po yung last na opportunity para mag-serve sa Kanya at maging handa tayo. No? So, let everyone to whom the Lord has given light from His word be sure to make a right use of that light. Let all be guarded that they do not presume to feed the flock of God with food that is not appropriate for the time. Yan. So, sabi dito na kapag daw po ang Diyos ay binigyan tayo ng pangunawa
pangunawa sa mga katotohanan ng kanyang salita ay i-make sure daw po natin na itong mga ah, ito daw po ay ating gagamitin itong mga salita niya o yung mga katotohanan niya ng tama, no? At tayo din daw po ay dapat ah, kinakailangan na mag-ingat o ayun po, maging maingat sa ating pagbabahagi na ito pong mga mensahe na galing sa o mga liwanag na galing po sa kanya ay kailangan po ito nga ay ating ipag-pray or bantayan na baka iba yung masabi natin na mensahe or baka wala naman itong kinalaman sa katotohanan ng ating Panginoon, no? At kasi in other words na wag po, so sabi dito na wag po natin ibigay sa mga tao yung mga spiritual guidance na hindi naman helpful para sa kanila or appropriate sa kanilang araw-araw na buhay, no? So, kaya nga kaya nga po na atin pong gamitin yung katotohanan ng Diyos na binigay sa atin ng tama, ng wisely, at mag-share po tayo ng mga teachings at mga scriptures sa mga tao na gustong lumago sa sa kanilang pananampalataya at ng kanilang malaman yung mga katotohanan ng ating Panginoon, no? At, at tayo din po ay responsible sa mga ganitong mga bagay na magbahagi sa mga tao, no? Ng ating spiritual influence na ipinagkatiwala po sa ating lahat. Talk of the Spirit appearing of the Son of Man in the clouds of heaven with power and great glory. But put not out that day. God has given no one a light to say, My Lord, the late is coming. Let the inquiry be made, shall I intend at the right hand or at the left hand of the judge of that day? So, sabi po dito na sa araw po na ating kinalagay ngayong ay ating panahon ay kailangan daw po ang ating pinag-uusapan ay puro mga bagay na kung kailan ba puro mga bagay na paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon, no? At yung ating pag-uusapan na yung kanyang pagbabalik na may kasamang ulap, no? Na kasama doon yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang kalwalhatian, no? Na ating makikita sa pagparito ng ating Panginoon, no? At sa sa panahon daw po natin ngayon, no, alam naman po natin na marami na pong mga senyas ng ito, signs of the times na papalapit na yung pagtapos ng mundo, no? Palapit na yung pagdating ng ating Panginoon. So ano pa ba yung hinihintay natin? Tayo pa ba ay mag-enjoy lang muna sa ating mga buhay dito sa mga worldly pleasures, no? Or tayo na ba ngayon ay babangon sa ating higaan para handa, babangon sa ating pananampalataya na palakasin pa upang sa pagdating ng ating Panginoon, tayo ay madatna na handang-handa at kanyang isama doon sa kanyang tahanan, no? Huwag na po natin sabihin pa na yung pagdating ng ating Panginoon ay matagal pa, no? Sabihin na isipin natin, itatak natin sa ating isipan na itong araw na ating paggising ngayon ay baka ito na yung huling araw na binigyan tayo ng opportunity or ng chance na magbago o mag-prepare sa ating sarili na maghanda para sa pagparito ng ating Panginoon, no?
It is essential that all shall know what atmosphere surrounds their own souls, whether they are in uh, uh, co- partnership with the enemy of righteousness and unconsciously doing his work, or whether they are linked upon with Christ, doing his work and seeking to establish souls more firmly in the truth. So sabi po dito na ito na po ay kinakailangan sa bawat tao o bawat sa atin na maintindihan po natin kung ano bang uri ng spiritual attitude ang kanilang nadadala, no, sa kanilang sarili. No, atin na pong pag-igian na tignan na ang mga ito, no, na ito pong mga tao na hindi man natin nare-realize, no, na baka itong mga taong ito ay na nagpapanggap na mga banal ay sila po ay kanilang tinutulungan yung mga kaaway na by doing things na paghihiwalay sa mga tao na nasa path ng totohanan at or baka naman itong mga taong ito ay sila po ay konektado sa ating Panginoon at gumagawa ng kanyang gawain at tinutulungan ang iba para magpalakasan sa kanilang pananampalataya at maging sa katotohanan, no? Ayan po, no? At kaya nga po tayong lahat ay um, kinakailangan, no, na i-examine po natin, tignan natin yung ating mga puso at yung ating mga actions na baka yung ating ginagawa ay lumampas na, no, or iba na yung ating ginagawa, no, hindi na tayo nasa daan ng kaligtasan o baka tayo ay nahiwalay na. O kaya nga po, maigi ng ating bantayan yung ating bawat na paglakad, bawat paghakbang ng katotohanan, no? Kasi baka tayo ay sumobra, no? Na sa ating pagsisik ng katotohanan, baka tayo ay maging extreme, no? Maging stricto na or na ating ginajudge yung ibang tao na kumbaga tayo na yung maliligtas sila, hindi, no? Ganun. Hindi po. Hindi po sana ganun. Umabot sa ganun yung ating kalagayan, no? O baka naman tayo po ay maging mangmang sa katotohanan. Kaya nga tayo po ay kinakailangan ay examine ng ating mga sarili na kung ano ba yung mga nalalaman at katotohanan. Kasi baka naman tayo po ay nakaupo lang sa simbahan na nakikinig lang sa speaker, no? At pag uwi ay balik sa dating buhay, no? So kaya nga ngayon, ito na yung opportunity na ating pong i-grab ito. At baka yung opportunity na ito na po ay mawala at ibigay na lang sa iba na nangangailangan ng katotohanan at ng pananampalataya. So, sabi dito, Satan would be pleased to have anyone and everyone become his allies to weaken the confidence believers have in one another, and to sow discord among those who profess to believe the truth. Satan can accomplish his purposes most successfully through professed friends of Christ who are not walking and working in Christ's lines. Those who in mind and heart are turning away from the Lord's special work this time, those who do not cooperate with Him in establishing souls in the faith by leading them to heed His word of warning and are doing the work of the enemy of Christ. So, sa ngayon po, no, ay dahil maraming mga tao na din ang ating nakikita na ang dami ng kaguluhan, no? Bukod sa nature na mga sakuna nangyayari ngayon, mga lindol, bagyo, 'di ba? At mga wars, no? Ay marami ding mga tao na punong-puno na ng kasamaan ang ating nakikita, no? Marami tayong napapanood na mga sa balita or anuman na mga tao na nalunod sa kasalanan, no? At mga kasamaan na kanilang mga ginagawa. Kaya sa mga bagay po na ito ay ang natutuwa po ay si Satan, no?
Siya po ay natutuwa na kapag ang mga tao, maging din sa mga iglesia, no? Na si Satan po ay natutuwa kapag po yung mga tao na kanyang nalinlang ay especially dun sa mga nag-aangkin na sila po ay sumusunod sa yapak ng ating Panginoon na sila po yung nag-aangkin ng ganun pero yung kanila pong ginagawa ay um, hindi naman pala puro katotohanan, no? Sila po ay nagko-cause ng arguments or division sa loob ng iglesia. No? Sa mga ganun pong bagay, sa pag-iwa-hiwalay, sa pag-aaway-away, ay dito po natutuwa yung si Satan dahil ah nagtatagumpay yung kanyang plano na masira tayo o mahiwalay tayo sa landas ng katotohanan, no? Kaya atin po ito pagbantayan pa. Kasi yung gawain po ng devil, ay ito po ay effective lamang sa mga tao na sinasabi nila na sila po ay isang Kristiyano, pero sa kanilang pamumuhay o sa kanilang gawain araw-araw ay hindi naman pumapatugma sa buhay ng ating Panginoon, no? At kapag daw po meron po tayong kakilala na ang kanilang isipan at ang kanilang puso ay naihiwalay na o sila ay tumalikod sa importanteng gawain na binigay sa kanila ng Diyos ay at kanila yung nirefuse ang pagtulong sa iba na magpalakasan sa kanilang pananampalataya at by sharing the God warnings and His guidance ay itong person daw po na ito ay baka siya po ay maging kaaway ng itong taong po ito ay baka po ay siya ay tumutulong sa kaaway, no, instead sa ating Panginoon, no. Yan. So maraming ganyan po sa ating iglesia, no, na maraming na katulad lamang po sa panahon po ng ating Panginoon, no, tulad po ng mga Pariseo na kung sa labas, sa panlabas na appearance ay puro kabaitan yung ating makikita. Pero sa panloob naman ay marami na palang pangit na ugali ang namuo sa kanilang mga sarili. At ganoon din po sa ating panahon natin po ngayon, no? Kasi nga, history repeats itself um, ito po ay maraming times na nangyayari din sa ating panahon, no? Na atin po din po silang sawayin at itama sa kanilang ginagawa. No? Next po. Sabi dito, this is the day of the Lord's preparation. We have no time now to talk unbelief, to gossip, no time now to do devil's work. So long as the people of God are in this world, they will have to meet conflict and trouble and deception. Because many choose the attributes of Satan instead of the attributes of God. So, sabi po dito na ito na raw po yung panahon na ito na po yung tamang oras o yung tamang panahon na mag-prepare sa atin na mag-prepare tayo para sa darating na araw ng pagbabalik ng ating Panginoon, no? Huwag na raw po natin yung pag-aksayan pa ng oras o ng pag-aksaya ng oras yung pag-iisip na o pag-i-spread ng mga rumors na wala namang kinalaman sa katotohanan, no? Yung paggawa ng mga gawain na tumutulong po na yung mga gawain po na nakakatulong sa paggawa sa mga kaaway, no? Na wag na po natin itong um, pag-aksaya ng oras, bagkus ang ating pong pag-aksaya ng oras is yung paghahanda. Ano pa ba yung mga ugali na hindi ko pa napanagumpayan, no? Yung mga yung mga kahinaan ko na hindi ko pa napanagumpayan, no? Ayun po dapat yung ating pagtuunan ng pansin, no? At yung pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga tao. At yung lastly, yung paghahanda ng ating mga sarili. Nako,
tayo na ba ay nasa 50% ng pagiging Kristiyano o baka tayo pa ay nasa 1% na hindi pa tayo totally handa, na tayo pa lang ay in-enjoy pa natin yung ating mga sarili dahil maganda masarap ang buhay. Kailangan na natin itong i-enjoy, no? Ay yung sabi ng karamihan. Pero as a followers po ng ating Panginoon, ay ang ating pong purpose sa lupa ay magbahagi ng ebanghelyo, no? Na ang katotohanan at ang pagpabalik ng ating Panginoon ay napakalapit na. Kaya po, um, as long as nga po na ang bayan po ng Diyos ay namumuhay sa ating mundo, ay normal lang po sa atin na humarap ng maraming mga problema at maraming mga conflicts, no? At ng mga kasinungalingan. Kasi marami din po mga tao ang mga pinipili nila ang mag-act na katulad po ni Satan na sigit pa sa pagpapakita ng karakter ng ating Diyos, no? Yan po. Kaya nga po sa ating pong devotional ay atin pong maigi na isipin ng tama at gamitin ng tama ang ating mga oras na mag-atin pong i-focus yung ating mga sarili sa pagpapalakas ng ating pananampalataya at ng pagtulong sa mga tao na nangangailangan ng kanilang tulong, no? At huwag po tayong mag-focus sa mga negativity or mga pag-uusap o mga chismis na wala namang kinalaman sa pagliligtas ng ating mga sarili, no? Kaya nga po, um, bilang mga tagasunod po, no? O bilang bayan ng Diyos ay normal na lang po ito mga challenges, no? Marami pong mga challenges o pagsubok ang darating sa ating buhay. Pero ang pag-stay faithfully o yung pag-stay po natin ng ating relationship sa ating Diyos ay ito po ay um, bagay na makakatulong po sa atin para malabanan yung mga kahinaan at yung mga pagsubok natin sa ating buhay. At ito rin din po yung tanging pag-asa natin na hindi po maimpluwensyahan sa mga maling mga bagay, no? Kaya nga po, tayo po ay muling kinakatukan ng ating Panginoon sa ating puso na pagbuksan natin ng ating pinto ng ating mga puso ang ating Panginoon dahil gusto niya na tayo din po ay kanyang makasama doon sa langit na inihanda na para sa atin, no? Tayo po ay binibigyan pa ng mga tsansa at maraming oportunidad na muling tanggapin ang alok na pag-asa para sa atin, no? Na makasama niya at makapiling niya kasama ang kanyang ama doon sa langit, no? Kaya po, huwag na po tayo mag-aksaya pa ng mga oras o ng mga argument sa loob ng iglesia, no? Pag-aaway-away dahil sa mga bagay na wala namang kinalaman sa pagliligtas natin, no? Bagkus ang ating pong pagtuunan ng pangansin yung ating mga sarili. Kung tayo ba ay handa na, tayo ba ay or may kulang pa, tayo ba ay wala pa sa um, requirements na kinakailangan ng mga Kristiyano na makakarating sa langit, no? O tayo naman ay hiwalay na, tayo naman ay wala na sa daanan ng kaligtasan, no? Kaya ngayon ay atin po itong ipanalangin na rin tayo po ay mapapilang sa kaharian ng ating Panginoon. So ito lang po ang aking devotional at muli magandang umaga sa po sa ating lahat and may God bless us all. Yan, maraming salamat po, Brother Jefferson, sa napakagandang mensahe na iyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Nawa ang bawat isa po sa atin ay maisa puso't maisa buhay ang mga ito na ipakita sa mga tao sa ating paligid.
With that, tayo po ngayon ay dumako na sa ating closing song and closing prayer. Let's pray. Manang buwan sa karisat po ng kalangitan, Ama. Maraming salamat po sa umagang ito muli sa paggising po sa amin. Muli po sa opportunity na mag-aral po ng iyong salita. Maraming salamat po, Ama, sa mga paalala at mga reminders namin po narinig sa umagang ito. Lumanawa kami na amin pong pagtuunan ng pansin ng aming mga sarili. Kung kami po ba ay handa na ba sa pagparito po ng inyong anak na aming Panginoon sa pagbabalik niya. Tulungan nawa kami na amin pong ma-meet ang mga bawat requirements, no? Ang bawat pong mga ugali na dapat pong amin pong ma-reach. Tulungan niyo po kami dahil di po namin po magagawa lamang, di po namin magagawa ang mga bagay nito kung sa amin pong mga sarili lamang. Kaya kami po ay humingi po ng mga gabay at kalakasan at ng mga karunungan
upang po kami pong maitama ang aming mga kamalian na upang din po na amin pong mapalakas pa ang aming mga pananampalataya at ang pagtitiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami sa mga araw na ito dahil marami na pong mga senyas ng mga pagbabalik ng inyong Panginoon. Tulungan nawa kami na amin pong bantayan ang aming mga sasabihin, ang aming mga naririnig, at amin pa pong pagsikapan ng pagsasaliksik ng inyong mga salita upang kami po ay hindi po madalay pong malinlang ng mga kaaway sa anumang mga patibong na kanyang ginagawa ngayong mga araw na ito. Tulungan nawa kami sa araw na ito na inyo po kaming gabayan at tulungan sa mga gawain po namin mga ginagawa at ganoon din po sa mga kapatiran at mga mahal namin sa buhay po na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito. Inyo po silang gabayan at tulungan. At sa araw po nito, tulungan niyo rin po kami sa paghahanda sa darating po ng araw na Sabat. Tulungan ng bawat isa sa amin na makapaghanda upang sa paglubog po ng araw, Ama, kami po ay handang-handa na muling magsamba at mag-aral ng inyong mga salita. Patawarin kami, Ama, kung saan niyo po kami nasumpungan ng mga karumihan at mga pagkukulang sa aming mga sarili at mga kasalanan din po na hindi po namin nalalaman na kami po na po ay nagkakasala na po sa inyo. Kaya linisin niyo po kami upang sa ganoon kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. At ito na po, Ama, ang aming mga samot at dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, muli po maraming salamat, Brother Jefferson, at sa lahat ng mga nag-participate at sa mga kasama po natin ngayon. Nawa tayo ay may natutunan na lesson na ating mababaon sa pang-araw-araw na pamumuhay. At ngayon po, dito na po nagtatapos pansamantala ang ating programa sa umagang ito. At nawa po magkita-kita muli tayo mamayang 6 p.m. para po sa ating Vesper Worship Program. And muli po, good morning and God bless us all.